Sophie. Tahimik yata si Sophie kasi mga kalaro. Ito iskribir. Wala. Wala pa yata silang ginagawa. So ngayong araw po mga amigo ay magkakaroon po ng PTA meeting. So bawat room ay merong magaganap na pagpupulong. Pagpupulong. Magpupulong po. Ang mangyayari po, buti po kasama ko si Kuya Belgium, kasama ko si Jose, si Kuya Poge, yung kapatid ko, at saka ayan si Chamame. So ang mangyayari po, ganito, i-explain ko po sa inyo mga amigo. Belgium, kasi ganito, si Alima, may PTA meeting. So bawat room, may mga nanay doon. Ngayon, PTA room, PTA. Tapos lahat na, yung PTA lahat na yun. Hindi, lahat ng mga nanay. Yung overall wala pa. Ngayon sa room lang. Ano yun, meeting pa rin siya. So ang mangyayari, si Jose ang babantayan niya, si Vivian. Si Poge, si Alina. Tapos ikaw si Sophie. Kasi kada room, same kasi ng oras, 10:30 lahat, sama-sama natin nanay. Kaya po maraming mga dito, maraming mga sasakyan. Tapos ako, ang babatayan ko si Mami, si Misma, at si Amir. Tapos si Chuchen, si Lenlen. Lahat tayo, kompleto tayo. Ayan. Ikaw ang magiging guardian. Oo. Ikaw ang guardian ni Sophie ngayon kasi wala namang iba na po pwede. Tapos natin ka na ron. Ando na siya. Ang classroom nila Sophie doon sa umpisa. Doon sa kauna-unahan. Yung teacher. Ayan. Sige. Tapos yan Poge, ihatid kita ha. O say ikaw kasi di kay Bibian ka. Taas ka. Kay Bibian. Ikaw magtuturo. Yan Poge, ikaw dito ka. Aha. Tapos yung kapatid ko, ang aatin kay Alima ha. Maria del Carmen ang pangalan. Alam mo na gagawin mo. Kailangan tandaan mo ko yung Pogi lahat ng mga sasabihin ha. Kasi para ma-explain natin ma-explain din natin kay Chamame kung ano yung pag-uusapan. Ayan, dyan yung room niya ha. Si Alima dyan. Kilala mo naman siguro si Alima. Hindi, Maria del Carmen. Maria del Carmen. Ayan. Dyan yung room ni Maria del Carmen ha. Antayin mo lang pagka meron ng meeting, ikaw na bahala. Okay. So, di ba nakakatuwa mga amigo? Magkakaroon ng meeting, lahat kami ay aating. Kami ang guardian ngayon. So kulang na lang ay maghapon kami dito sa Wesleyan. Pero alam niyo po, ngayong week lang yan, next week wala na. Hindi na pwedeng pumasok ang mga magulang. Yan. So nandito po tayo sa may room nila misma at tayo po ay mag-attendance para sa po sa guardian. Roel Francisco, Misma Matinga. Tapos cellphone number 0923 Ayan, 5A. Signature, charan. Yun lang ba? Ano na? Ngayon po ay may butuhan din po ng magaganap mga president, ganun po. So ang gagawin ko po ay iboboto ko po si Tia Cel sa ASYUS. Tapos po ako iboboto kay sarili ko. I nominate myself as a president. Close the door. No second demotion. wala yung joke ko. So antay lang po tayo mga amigo. At tingnan natin kung ano yung pagmimitingan ngayong araw para sa mga bata. So ang kasama natin si Tia Cel sa Andoon at saka si Misma. So by Monday, ayan, magdadala sila mismo nito. Whiteboard, marker, tsaka eraser, tsaka pad paper. So ayan, meron silang ang agenda ay first week activities, snack and lunch, classroom cleanliness, classroom management, election, HPTA project, and others. Tapos magbubutuhan pala to President, Vice President, Secretary. Tumayo at para sa ating pasimula para sa ating meeting.
Thank you for um, giving us our lives. Thank you for the protection. Lord, maraming salamat po at pinagtagpo ninyo kami dito kasama ng aming mga magulang. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. I-guide niyo po kami sa aming mga gagawin, mga activities at sa buong taon ay ingatan niyo po ang bawat isa sa amin nang sa gayon ay maging matagumpay itong school year na ito. Lord, kayo po ang siyang mamuna sa buhay ng bawat isa na pinagkatiwala niyo po sa amin dito sa Wesleyan University Philippines, ang kanilang mga anak. Nawa, Lord, ay maibigay namin ang nararapat na kanilang matutunan sa buhay, sa pag-aaral, na siyang magtutungo sa kanila upang makilala ka Panginoon. Panginoon, bigay niyo po ang bawat isa sa buhay na tatakakin nila. Panginoon, lalo na ang aming mga mag-aaral. Ingatan niyo po sila at pagkalooban ng proteksyon at talino upang magamit nila ito sa kanilang paglaki. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa malamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, magsipo po tayo lahat. Good morning po mga parents. Good. Ayan po. So ako po ang inyong advisor. I'm Ma'am Leila de los Reyes. At ako po ang kanilang advisor dito sa grade 3 route. So ngayon po ay magkakaroon po tayo ng pag-uusap. Ayan, tungkol sa mga gawain at mga kailangan po natin mapag-usapan or i-expect natin for this school year po. So, meron po tayo dito mga agenda na kailangan po natin talakayin. Yeah, first agenda po natin is our first week activities. Yan. So, kahapon po, ito po yung unang natin na araw ng 2024-2025 school year. So, ang una po nating activity is nagkaroon po tayo ng convocation or yung chapel devotion. So, napakalaga po sa ating mga mag-aaral na sila ay maipakilala sa ating Panginoon at nailapit po natin sila sa pagiging spiritualidad, ayan, sa pagkakaroon ng kapit sa Diyos. Ayan po, so this week po, mostly, di ba po, yung schedule natin is half day lang po, ayan. So, para maiwasan po natin yung mga interruptions sa classes. Kung natatandaan po natin yung mga nakakaraan na mga activities natin, yung mga datihan na po dito, na-interrupt po yung klase kasi halimbawa po, may orientation ngayon and then right after sa hapon, natuloy po yung klase. So, ginawa po namin ngayon, total, para po makapag-adjust din yung mga bata at hindi mabigla sa mga madaling activities. So, hinimay-himay po namin, pinag-distribute namin sa buong week na activity yung ating mga gawain. So, ngayon, second day po natin is our homeroom PTA meeting and then the elections po ng PTA officers. Ayan po. So, kung makikita po ninyo, nag-send po ako dun sa ating group chat for the whole week ng ating mga activities. So, pwede po natin itong balikan kung ano po yung mga nakaschedule. So, kagaya po for tomorrow. Ayan. Ano ba yung mga kailangan natin or mga gagawin tomorrow ng mga anak natin o yung mga bata. So, tomorrow po, magkakaroon po sila ng campus tour. Ayan. Lalo-lalo na po sa mga bago nating students, it is really important for them to know yung bawat lugar dito sa ating university. Lalo-lalo na po yung mga primary places na kailangan nilang matutunan. Yung clinic po natin, ayan, where is the library, and then yung ating mga travel, and then everything po. So, ililigot po dito. So, kailangan po na may campus tour po sila, lalo-lalo na sa mga new students po natin, para aware po sila sa ating university and be familiarized po kung sino or ano yung mga offices na meron tayo dito sa ating school. And then, on Thursday po, ayan, magkakaroon po kami ng fire and earthquake drill. Ayan. So, para mapaghanda po tayo kasi, di ba, hindi naman po natin alam kung kailan or
yung definite or exact day or time na mangyayari yung sinasabi natin na mga ganitong calamities. So, it's better to be prepared. Aside po yung, di ba, alam naman natin the March is the Fire Prevention Month. Okay? So, medyo late na po yun. Ibig sabihin, kung doon po natin gaganapin yun, ay hindi na din natin i-apply kung nandito tayo sa school. So, magkakaroon din naman po tayo ng application nun or gagawin din po natin yun, yung Fire Prevention Month sa March. Pero, napili din po namin na gawin din ng before pa magsimula yung talagang klase para well-oriented yung mga bata ano yung kailangan nilang gawin in case of that situation. So next, after nun ng first day na yun, we will be having our parents orientation. Ito na po yung general orientation ng parents. Doon po gaganapin sa University Auditorium. Ang oras po noon ay 1:30 p.m. onwards. Ayan. So, doon po mabatalakay yung mga nasa loob ng mga handbook, ano po yung mga kailangan natin i-expect dito sa ating school or sa ating department. Lahat-lahat po doon ay mag-discuss, makapagtanong po kayo, lahat of queries are open po doon para sa inyong mga clarifications, ayan to. Sa tulad nila, grade 3. Ayan, di ba dahil po, nandun lang tayo sa malapit sa kantin. Madali po sila maka-reach na makabili. Kaya nga lang po, nandito na tayo sa second floor. Medyo, parang hindi pa po advisable sa kanila na sila po muna yung kakayaan natin na bumaba. Lalo-lalo na kasi kapag medyo bago-bagong ano pa lang po sila na parang kailangan po muna namin silang i-practice. Ayan, kailangan po muna namin sa kanilang i-orient pa muna kung paano ang tamang pagpunta doon. Kasi minsan kapag nagsasabay-sabay po yung mga bata na nandun, hindi naman po natin masasamahan sila isa-isa pupunta sa canteen. So, ako po personally, I encourage ka rin po na pagpaunan po muna ng mga bata. Ayan, pagpaunan po muna natin ng foods, ng snacks, and then lunch. Kung hindi po maiiwasan na paminsan na hindi po makakapag-prepare, ayun po, kung pwede naman din po yun. Pero sana po, hindi masyadong, alam niyo po yun, everyday. Para yung bata din po, hindi din siya ma-hassle dun sa pagbili. Dahil, pagka nagkasabay-sabay dun po, tendency, malilate na po ng kain. Kasi wala din po binibili. Ayan. Pwede naman po sila bumili sa canteen, halimbawa pagka uwian na po, or early in the morning, pwede na po bumili doon, ipapanig na lang, para less na rin po magbaba, and then safe po sila na baka mamaya yung madadaka or masusugatan. Mas okay po yun. Ayan, room cleanliness. So, napag-usapan po namin ito, yung kasama kong grade advisor, si Ma'am Nefertina. Since last year po, naging effective po kasi sa amin yung mga simple responsibility ng mga bata. Yung katulad po ng pagsisilot ng chairs nila, ayan, yung pagwawalis ng kaunti-unti. Ayan, as part of their growing up po. Ayan. So, hindi naman po, kumbaga, parang parusa sa kanila yun. Di ba po tayo dati, nagkakaroon tayo ng Monday cleaners, Tuesday cleaners, hanggang Friday cleaners. So, ini-post po namin yun para alam po nila yung responsibility na pag-take care po doon sa facilities ng aming classroom. Hindi naman po totally na sila talaga yung maglilinis ng super clean. Yung ganun po. Para maano lang po nila, malaman po nila yung sense na maingat or yung importante talaga na pangangalagaan nila yung classroom nila kasi dito po sila, ito yung second home nila. So, ang gagawin ko lang po, kung ako po ay, kung mamalapatin niyo po at wala magdi-disagree, it's okay lang din po. Ang gagawin lang po ng mga bata is, like for example, i-divide ko sila into 5 groups. Ayan, so into 5 groups na yun, may magtutulong po sila na i-arrange lang yung chair, magpupulot lang ng mga pieces of paper or wawalisin lang po ng konti. Medyo, light lang po, at least na malaman nila or ma-introduce sa kanila yung proper way of taking care ng classroom or ng environment. So, may I ask po, parents, if you disagree po or may mga cases po lang yung mga bata na ayaw po natin na
tuition or something like that. Eh, okay lang naman po. I'm very approachable naman din po sa gano'n. Okay lang po ba sa atin yun na medyo may kanya-kanya talagang style on how to manage class. Kaya para po ma-handle natin na very well yung mga bata on how they will behave during and after classes, or meron man at walang teachers, ay binibigyan po natin sila ng mga pangaral o kaya po ay bilin, tagbilin. Ayan. So, ako po, ayan, dito po sa klase, namulad po nung sa pagpapalinis po, ayan, kung mag-agree po tayo lahat, kukunin ko po yung inyong damdamin about it. So, ako po kasi ay parang, di ba po, pagka nandito sa school, ako po ay tatayong kanilang pangalawang magulang. Ayan po. So, katulad po ng dati namin ginagawa, yun sa pagkakasunduan po namin ng mga anak po natin, like, halimbawa po, yung pagkakaroon po ng hindi maiiwasan na mga malilitupin po kasi ang mga bata natural eh. Ayan. So, magkakaroon po kami ng mga kasunduan about the rules to follow inside the classroom. Ayan. Kung if ever po na halimbawa ay may mga consequences po yan. Kaya yung consequences po na yun na ibinigay namin sa mga anak ninyo. Like for example lang naman po, kapag halimbawa na nag-misbehave sila or talaga sobrang gulo nila, sobrang ingay nila all throughout the day. Ang example po ay, kunwari po, magsusulat po sila ng names nila in cursive board. Yan. May ibang mga magulang po kasi na pagka right after class at ipinagawa yun, ang nangyayari po, ipapakiusap kay teacher na i-out yung anak or i-excuse. So, medyo nababalik po yung rules namin ng consequence nung ginawa nilang action. So, kung maaari lang po, mga mami, ayan, daddy, na kung may magagawa man po na halimbawa na nabali na onting rule or nabali talaga na rule sa aming klase, ay kung pag-i-impose po ako ng konting yung consequences po na yun, maaari po ba na hayaan po muna natin na magugunan nila at magawa po nila yung consequence nila na yun para po ma-remember nila na yun ay napagkasunduan ng classmate. Kumbaga, hindi naman po yun, hindi naman po mabigat yung mga, hindi naman po siya as pausa eh. Yung parang, para alam ko lang din po nila na, okay, kaya ako ito ginagawa kasi pinapagkasunduan namin from the beginning of the class. Ayun po. Actually, ko na din po sa kanila yun, na-introduce sa kanila. So, kanina medyo napapractice na nila. Okay, so sabi ko lang sa kanina, ano kaya yung rules? So, nung sinabi ko kaya ano kaya yung rules, na-aware na po sila. So, hindi na nila ang gagawin. Ayan. But anyways lang po, kasi napaka-importante din po ng consistency sa mga bata. Kapag halimbawa po, di ba, sa mga bahay, kapag sinabi natin bawal kainin yung isang bagay, di ba po, dapat bawal talaga yun. Kasi, pag halimbawa, umiyak lang siya or parang nag-tantrums, anong nangyayari? May ibibigay natin, tapos sa susunod na gusto niya uuli yun, ang nangyayari, uulitin niya, iiyak. So, ayan po, explain ko kay Tia Celsa ang, yung pinagmitingan. Maestra ha dicho, chamame, la mañanita, mandar de comida aquí, ¿no? Comida de merienda y la tarde. Después, porque maestra ha dicho, más mejor mandar, no comprar. Así, preparar. Ejemplo, bocadillo, después mandar aquí. Así. Sabi ko kay chamame, mas mainam magdala ng pagkain yung mga bata. Ayan. Magdala ng mga pagkain yung mga bata kaysa bumili. Kasi medyo malayo po yung kantin sa baba. Después, ha dicho, ejemplo, misma y Amir o todo gente aquí, cuando maestra dice, puede arreglar de silla, así, arreglar de silla, no tiene problema contigo. Tú aceptar así. Sí, porque hay escuela. Sí, porque hay gente no aceptar así. No hay problema para ti.
Ayun, sabi ko kay Tia Mami, wala daw problema kapag yung mga anak niya ay paglilinisin dito at pag-aayusin ng mga silya. Después, también, ejemplo, cuando misma Amir hacer mal con maestra, habla, Corrige. y también escribir, ejemplo, escribir Shen de nombre de tu nombre. Solo escribir, así. No hay problema. Así. Porque, Todo lo que ella va a decir, los niños lo van a hacer. Okay. Sabi ni Tia Celsa, lahat daw ng sinabi ng teacher ay pwedeng gawin at walang problema kay Tia Celsa. So, ganon. So, at sa anuan po ni Tia Celsa ang pinagmitingan about po sa mga bata.